Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sumasa inyo ang ating palatuntunang tipon-tipan sa PIA, ang ugnayan ng pamalaan at ng mamamayan. Isa po muling mahalagang usapin ang aming handog sa inyo sa araw na ito at kasama po natin ang ating katuwang sa ating pong programang Climate Change Advocacy Campaign, ang Department of Environment and Natural Resources. Mahigit isang taon na po yung ating partnership sa kanila at marami na po tayong nagawa. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon ay hindi po tungkol sa pagtatanim po muna, dahil meron pong bagong structure ang DENR natin ngayon. Hindi lang po ang Region 2 kundi ang buong bansa. Pero sa ating rehiyon, ano nga ba ang nagbago? Ano nga ba ang mga programa na bago po nilang ini-implementa dito po sa ating rehiyon para sa ganon ay maintindihan ng atin pong mga kababayan, lalong-lalo na ang kanilang mga kliyente. Kaya ngayon, kasama natin ang ating masigasig na Regional Director, Forester Benjamin Tumaliwan, at siyempre ang kaniyang mga galamay din sa pag-iimplementa ng forest protection dito po sa ating lalawigang Cagayan. Una po, ating pabatiin ang ating Regional Director, Director Ben. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat din po sa inyong papaunlak sa aming pong imbitasyon. Good morning. Good morning sa lahat ng narito. Good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig dito sa programang ito. Kasama ko ngayon ng aking Penro ng Cagayan at Senro ng Sulana. Okay. Of course, bigyan natin ng pagkakataon din ang ating Penro. Ito po ay suki po natin dito sa ating programa, Forester Felix Taguba ng Cagayan. Sir, good morning po. Thank you very much, Oliver. Good morning sa mga televiewers natin dito sa Lambag ng Cagayan. I would like also to take this opportunity to greet our partners in development from the media. Magandang umaga po sa atin lahat. Yes, and of course, kasama po natin ang Sendro ng Sulana, si Engineer Mariam Frances Malana. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga po naman at magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng DWPE. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo po sa amin dito. Of course, kasama din natin ang ibang mga himpilan dito, ma'am. Ang DZYT, kasama din natin ang DZCV, of course, ang RBC Cable, ang Clearview Cable, at ang mga lahat ng mga dyaryo natin dito sa local, and of course ang Philippine Information Agency. Yan, mamaya siguro ay makakasama natin ang iba pang mga istasyon. Ang Philippine News Agency po pala ay nandito ngayong araw na ito. Unang-una po sir, ay meron po tayong nakikitang pagbabago sa struktura po ng DENR ngayon. Ito po ay dahil sa pag-iimplementa po ninyo sa inyong rationalization plan. Kailan po nag-effect yung inyong pong RAT plan, sir? Actually, nag-effect ito last year pa, December 16, no? But yung sa ngayon, it's a full operation, a full implementation of the RAT plan because of the designation of our ARD for management and ARD for technical. Ang ARD ng management ay si Attorney Hill Arumin. At ang ARD for technical ay si Wilfredo Malvar. So, itong divisions nito, itong ARD nito, for example, management, hawak niyang planning, finance, legal, ang technical naman ay hawak niya lahat yung mga technical services. Sa technical, for example, yung dati kasi sectoral approach tayo, naging functional na ngayon. So, meron tayong ang hindi lang na bago na division is service division. Yung meron tayong division enforcement law division, meron tayong conservation and development division, meron tayong land patent and licensing divisions. These are new divisions. So kung makikita mo yung setup ng DNR, wala na yung sectoral approach, wala na yung sectoral, wala na yung land sector, wala na yung forestry sector. It's no longer we are now operating on a functional structure, no? So, yun yung pagbabago ng ating structure. So, the same, we are under the Office of the Field Operations. Okay. Director, doon sa inyo pong mga staff, dati-rati kasi napakaraming sanga, kumbaga ang DENR. Hanggang saan na lang po ang sakop ng DENR ngayon? Lumawak po ba or ano po? Wala naman, di naman lumawak, di nagbago. But again, yung EMB is not under, matagal na yan na sinasabi ko, it's not under the department proper. Okay, MGB is not under the department proper. Ang department proper na sinasabi ko itong
yung sa amin, no? Apo, oo. Sa kanila kasi they are more for line bureau, EMB, MGP, line bureau, although paulit-ulit kung sinasabi ito, kung minsan nalilito pa rin yung nalilito pa rin yung mga kababayan natin because ang designation kasi namin at that time is Regional Executive Director. No? So akala nila sakop namin yung Regional Director ng EMB or MGB, but yung Regional Executive Director, it covers lang yung RTD for lands, forestry, research, and PAUS. So kaya kami ay tinawag na Executive Director. But now, since we are now under the structure or functional structure, so we have only two assistant regional director, yan ay management and technical. So matagal na rin naman nawala yung EMB, but I think this is a magandang pagbabago ito because pare-parehas na kami. Hindi lang pare-parehas ng sweldo kasi iba lang bureau sila. So in terms of salary positions lower than their equivalent is Penro. Okay. Sir, tatlo po yung RTDs natin dati. We have RTD Malvar, we have RTD Arubin, and we have RTD Abel for the research division. Ano pong nangyari sa research sector po dati? Actually, there are two full-fledged RTD, si RTD Arubin and RTD Malvar. Si RTD Lily is an OIC, hindi siya full-fledged director. Okay. And ang ERDB, by the way, yung research now, is separated now from the regional office. The research, bali sila ngayon nasa research center based in Baguio, no? So, sila ay reporting directly to the ERDB sa Los Baños. Although, sabihin natin, medyo yung tech center director, but it's just equivalent to, the item is just equivalent to the division chief. So, mukhang medyo shaky yung maging center director because you're equivalent only to a division chief. And you are, for example, Baguio, you are supervising Region 1, Region 2, Region 3. Kaya medyo laki ang responsibilidad, but what was approved by the DBM is only that level, that division chief level, yung kanilang center director. Okay. Sa ating mga media practitioners, kung meron kayong gustong itanong, pasensya na po, ano, medyo naapektuhan yung ating lalamunan sa ating kababayan. Si Manager Danny Lacanlalay ng DZYT. Maraming salamat, Ber. Magandang umaga po, Director, Penro, at mga senros natin. Na-retain po ba lahat ang mga senro offices o CNR officers sa buong Region 2? At meron po bang mga opening below your level, sir? Actually, Danny, Manager, no? Yung Senro Tigaraw is sub-office na ng Penro Cagayan, no? Kasi yung iba talagang totally abolished, but we are maintaining that office and even some of the technical person. In fact, that sub-office of the Penro is now supervising also the people's part there, no? So, yun ang kwan. Doon sa Vizcaya, Boyombong, yan ay na-abolish din but ginawang sub-office ito because collocated ito ng Penro. Yun ang ruling ng DBM. Basta collocated ka, isa sub-office ka. And again, we are maintaining that sub-office because the area about 5 hectares at saka we have a lot of yung mga structure doon, no? Sa Rojas, ginawang sub-office mainly lang sa lands kasi masyado malayo yung Rojas to Ilagan. So we still maintain yung Rojas sub-office ng Penro Isabela. Now, in terms of opening, now, doon sa second question mo, ang daming opening, especially doon sa Centro. In fact, walang Centro full-fledged right now. Wala tayong full-fledged na Centro. We have only 2 full-fledged Penro, Penro Felix, and then Penro Willie Sabela. We have, 3 because of Batanes, no? Penro George. But we still have 2 OIC Penro. And the rest of the Centros are all OICs. And
we have also 2 divisions now sa Penro level. So again, these are new positions kasi dati wala naman kanyan. Yung division chief ng Penro, dalawa yan, technical and management yan. So equivalent to salary grade 24. So we have if we have five Penros, we have also 10 divisions chief positions open. So yun ang mga positions. Meron din tayong mga positions, of course, yun sa second level yan, but we have a lot of positions dun sa Forest Technician 1 and Forestry Technician 2. And ito yung ongoing yung process natin because kailangan natin agad na ma-fill upan nito dahil sa yung National Greening Program natin, although ongoing pa rin yung process ng selection. And Okay. Si kasamang Pabs ng DZYT. Good morning po, Director Tumaliwan, sir, at saka si Penro Felix. Nabanggit kasi ni Director kanina yung National Greening Program. Kamustahin po natin po ang implementation dito sa Region 2 at kamustahin din natin ang implementation dito po sa sinasakupan ni Penro Felix Taguba, sir. actually, yes, ang Region 2, good morning, Pabs. No? Ang Region 2, siya yung the first region na nakapag-submit ng completion report ng National Greening Program for 2014. In fact, kami yung September 25 natapos na natin yung NG for 2014. And so far, ang ating mga survival dyan hindi bababa ng 85%. No? Average, although ang average natin is 93% survival kasi we are maintaining yung 90% survival. Palagi kasi yung validation nito. In fact, February and March, there will be another validation by the COA, no, for 2011 plantations, no, 2011. So we have to really cut na kumisan, of course continuous pa rin yung replanting namin even na 2011 yan because minsan may namamatay or minsan medyo kanya, but we still continue yung because we want to maintain that 90% up survival rate ng 2011 plantations. For 2015, no, tuloy ko na rin din, we have a target of 15,000 this year. 15,000 hectares plus 5,000 supplementals. We have, all in all, we have 20,000 hectares target for this year. And hopefully, medyo mabigat nito kasi nadagdagan ng 5,000 hectares for this year. Bakit po may supplemental, sir? Actually, there was additional 5,000 last year. Oo. But because of nagkaroon ng problema ng about DAP issue noon, DAP issue, so hindi naibigay yun. So finally, na-implement for this year. Okay. Pedro Felix Taguba, kung meron siyang sagot doon sa tanong ni kasamang Pabs. Pero bago yan, nais muna nating i-welcome ang Senro Alcala, I guess, no? Engineer Ilarde Viernes. Thank you very much, Oliver. As mentioned by the Regional Director a while ago, DNR is very successful in the implementation of the National Greening Program. So it goes that Cagayan is also very successful in the implementation of the project. Okay. So, nakita naman natin yung iba dyan. Actually, ang media ang makakapagpatunay na successful yung ating NGP program dahil nagkaroon tayo ng media exposure trip at dinala din natin yung, hindi lang media, pati mga student leaders. And I believe they saw kung paano in-implement yung ating NGP program, especially sa downstream. Yes, kasamang Gina. Nabanggit mo kasi yung ating student trip kasamang Oliver, yung ating media tour, no? At nakita nga natin yung isang NGP sites nyo, sir, na kung saan nagkaroon kayo ng problema na may nagsunog, sir. Kumusta na po yun, sir? At ano po ba yung mga kaparusahan na pwede nating ipataw kung may mga mapatunayan po tayo na gumagawa ng mga ganitong bagay, sir? May nakita kasi tayo, sir, somewhere in the Santa Teresita, no? Ayan. Kasi ang naging problema doon, kung bakit medyo maliliit pa nung pumunta kami, pangatlo na ba yata na pagtatanim yun or pangalawa, dahil yung mga una pong naitanim ay sinunog po. Pero hindi po nalaman kung sino yung mga sumunog. Ano po ang action na pwedeng magawa ng DNR po dito?
Actually, yun ang binabantayan na namin ngayon. Ano, kasi there are areas na kung saan 2 o 3 beses na susunog. And then kami na naman nagre-replan. In fact, mabuti kami dito sa Region 2 dahil meron kami tinatawag na Regional Memorandum Circular 1. Ito lang dito lang sa Region 2 na we require all personnel to produce at least 500 seedlings per year. No? So yun yung ginagamit natin sa planting. But sa ngayon yun ang tinitignan ko. In fact, I just called Pedro Vizcaya kasi ang medyo malibit na fire occurrence is sa Vizcaya. No? But are monitoring very closely, especially this summer because we will file a case already. In fact, meron na tayo na filean na sa Vizcaya and of course, yung penalty is less than 6 years or less than 6 years. But ang kasama sa penalty is yung pagbabayad at pagtatanim doon sa mga whatever damage na nangyari doon sa sunog na yan. So, this happened, although sinasabi accidental, there's, in fact, the retired teacher yung na-filean ng kaso. Accidental naman. Siguro, na-explain niya, talaga accidental yung sunog na yan because nagsunog yata doon sa farm niya. But he already, binayaran niyo yung kaukulang damages including yung lahat ng cost and siya rin under probation siya. At the same time he will replant all those nasunog. Okay. Sige, kasama nga Angeli. Sir, good morning. Hello. Good morning po, sir. Related pa rin po sa NGP project natin. Anong November po kasi, sir, isa po ako sa mga kasama dun sa monitoring team dun po sa Rojas Centro. At isa po sa mga issues or concern na na-erase ng ating beneficiaries doon po ay hectares of mango plantations po kasi ang project nila doon, ang naitanim. Tapos ang problem po nila, sir, paano daw po kung sabay-sabay mamunga yung 10 hectares na mango plantation? Meron daw po ba silang market na inaantay o meron na po ba tayong intervention daw po, sir, para yung mga mangga na pwede nang ibenta hindi masira? Yeah, totoo yan. Ako nga, yung mangga ko, inabot ng 10 pesos per kilo. Wala pang bibili. Kasi ang bibili rito is from Nueva Ecija, no? But I think dito sa Peña Blanca, and in fact, tinitignan namin ngayon yung mga areas na medyo maramihan, at least minimum kasi is 100, no? To put up yung processing plant for mango, no? Dito sa Peña Blanca meron na silang processing plant na mango. Hopefully makikita natin ito sa ibang in fact even coffee and mango, yun ang tinitignan namin yung kung gaano kalaki kasi, and we will relate this, we will try to coordinate doon sa DA kasi sila yung may capacity or may to expertise or to invite yung or to put up some processing sa mango or coffee or cacao, no? So yun ang tinitignan namin yun kasi example dito sa Isabela, no? Yung 2012 na 11 na plantation talagang ganda na yung bunga, even Kalamanyugan meron pa sa Gattaran. So it seems to me na ang magiging problema na ngayon is yung oversupply ng mango. So, alam naman natin na pag oversupply ng mango, abot ka lang ng 10 piso. Yes, minsan pa 5 pesos pa. Minsan pa ayaw pang bilhin sa oversupply nga. At dadalhin pa sa Nueva Ecija. I think ito yung tama yan. Ang ganda ng tanong niyan because at least medyo yun yung binibigyan ng priority namin ngayon, yung dumadami na rin yung mango dito sa region to, especially when the time in-implement yung NGP. Okay. So at least may mga interventions na tinitingnan tayo kasi yun yung isang nakita din nating problema, no? Paano kung sabay-sabay mamunga yan? Di wala rin, ano? Sabi nila. Pero maraming pwedeng magawa, sabi nga ni Director Ben Tumaliwan. Any more sa NGP? Yes, sir? Sir? Apa. Ate Jeanette, pakikuan. First time in the history, since naging media ko,
na nakaharap ko ang regional director ng DNR. Together with the Pedro of DNR po. So, one question to the director and one question to Felix Di Baba. This is for the director. Ang mga tao, meron silang original titulo. Pero meron pa isang tao, the same number. Meron pa isang tao, the same number. With the connivance of the register of this, hindi ba kasama dito ang allegedly taga LNB, sir? Okay, on lands, Director. Magandang tunog yan. One, no? I think mukhang ito yung sa ngayon wala ako masyadong less problem na ako sa pagdating ng forestry, no, in terms of illegal logging or illegal cutting, especially sa Cagayan. There are only 2 areas na tinitignan na lang ng management ng regional office, but we are now focusing yung lands, yung ganyan, yung sa lands, no. In fact, I instructed all the Penros, especially we are now under the new structure, na there will be no more DPLI, there will be no more deputized. Ito yung nagkukos mga problema natin. And if ever, take note na ngayon ng ang Penro, kasi ang dami nilang kuan na ngayon, ang dami nilang tao, ang dami nilang personnel lang yun sa Penro o level, no? Kasi meron silang technical. At saka yung lahat ng mga engineers, marami na silang engineers. Yun ang tinitignan namin, especially dito sa coastal areas ng, dito sa Cagayan, I'm talking of Cagayan, meron din problema dyan. At ito yung tinitignan namin na problema because of yung may double titling. Nangyayari dyan sa Isabela yan, no? Yes, sir. Yes, sir. Meron, ayoko nang bagitin yung kaso dyan, matagal na yan, kasi ang sinasabi ay ang coordinates niyan ay nasa sa Region 4 yung coordinates niyan, yung nabayan. But these are the things na we are trying to improve, especially sa Region 2. In fact, right now, if ever na mayroon inspection, dati kasi tagi-isang tao lang, no? Isang tao lang. But this time, may multidisciplinary na ang approach namin. And then they're only given 48 hours after nag-inspection. They're only given 48 hours kasi nangyayari dyan, patagalin ng patagalin, kinakahuan yan. These are the things that we want to correct. Yes, sir. Isa pa, sa ngayon, bakit nangyayari yan? So, ito yung, we'll try to address this doon sa system pa lang, sa lower level pa lang, no? Doon sa inspection pa lang, bago ka pala magbigay ng survey authority, ma-check na there should be research work na gagawin na. Yes, sir. Gagawin, ano ba yun? Bago ka bang, di ba kabisa, mag-survey authority, mag-approval yan, basta pupunta na lang doon. Walang necessary research work na ginagawa. Whether yan by dati ng title, yan by talagang open ba yan, then they should do research work before going to that area. Yes, sir. And this time, we now require not just inspection, not just a multidisciplinary team, na hindi lang, dati kasi lands lang yun, di ba? Yes, so ngayon, sir. hindi na. Hindi na. We want to put people na nandun yung idealism niya, nandun, at saka kasama pa yung geotagging doon sa survey na mismo. Yes, sir. So, kita mo, maiwasan mo, whether ito ba ay nasa loob ng pasto, natitiruhan, ito ba ay nasa loob ng dagat na pala ito ba ay yung research work mo, titignan mo yung coordinates niya, kung yan ba ay talagang open, yan ba ay hindi mag-double titling yan. I think, right now, ang ganda naman ngayon dahil I have more time, no? Especially kasi dati kasi hawak ko yung legal, finance, admin, planning. This time, wala na akong hawak na division. That's no longer under na ito na isang director, assistant director. And I can focus now more of looking into the policy gaps para paano maiwasan itong double titling na yan. In fact, ito yung nagbibigay ng sakit ng ulo sa amin department. Yes, sir. Pero another question, sir. Can you allow me, Mr. Moderator? Sige. Another question. Marami po, nahuhuli na kahoy dito sa Cagayan. Example, sa Alcala. Tabla. Naipile ata sa korte. Baka masira yung kahoy niya. Ano kaya kung pabibigay ng DNR yan sa
gobyerno sa mga eskwelahan, gano'n. And that is question to Felix Taguba and also the gentleman from the Alcala. And may isa pa ako sasabihin sa Director, si Regional Director Tumaliwan, na meron po, sir, nahuli na sasakyan ng media sa cordon. Nagpapasalamat naman ako sa Diyos at nakaharap kita. Baka pwede mo i-release, sir. Thank you. Okay. Okay, ganito. I confiscated more than 100, something like 161 vehicles throughout the region. Iisa ang na-release. Pinarelease ng Central Office. Umabot, baka inumbudsman ako, no? But ganun lang ng buhay, no? Kasi niyari ako din ng mga kasamahan, ano? But isa lang na-release. Sabi ko doon sa, sige, I cannot question because you signed in behalf of the Secretary, but next time, pag mag-release ka pa, magkakasuhan na tayo. Awa ng Diyos, to be honest with you, I hope, wala pa akong nire-release na sasakyan. Yes, po. Ang dami kasi, talo ako eh. Kapag mag-release ako because of human consideration, okay lang sana, di okay. Pero kung nag-release ako, nabayaran ako eh. So, para wala na, total zero, you can always make an appeal to the Secretary. Mas gustuhin ko na ang Manila magre-release than the regional office. Alam ko, it's not fair ko minsan kasi meron nga dyan talaga namang ginamit lang. But I think yung ginagamit ko lahat ng radio station, lahat ng kwan nito, palagi ko, siguro, ang pwede lang magawa is to make an appeal to the Office of the Secretary. Okay, no problem, not sir. within my level. Not within my level. Doon sa first question mo, maraming kahoy. Talagang, meron kasi mga courts na, na gusto nila na talagang nandiyan lang yung kahoy. No? For example, yung nahuli na sa San Isidro, gusto ng korte, huwag i-release. Gusto ng korte, para di masira, baka pwede natin i-auction. And then, ano tawag mo doon? Yung, yung ilagay mo sa, Impound? No, not yung, pwede ipagbili, nasa, ibid mo nga, but the funds, ilagay mo doon, na kung sino manalo, saka kukunin, no? Nakalimutan ko, wala kasi. Anyway, we will research on that. Meron term na ginagamit. Sir, okay. No problem. We will also object to that. Okay, no We problem, will sir. object to that. Ang point ko lang is, I think this time, gusto naman namin gawin because of human consideration, because alam mo, but because I don't have, in fact, inalis ko yung authority na mag-release. So, ganun yung situation. Meron daming nakikusap dyan, but sabi ko, all you have to do is appeal to this Office of the Secretary. Okay. Meron na rin nag-appeal Office of the Secretary, umabot ng Office of the President, very known, awa ng Diyos, sinustrain din ng Office of the President yung aming confiscation order. Okay. Si kasamang Tere. Thank you, Kasama Oliver. Good morning po, RD, tsaka sa mga bisita. Sir, gusto rin din po natin kumustahin yung partnership nyo with the Philippine Army doon po sa lalawigan ng Quirino. Because the last time na we interviewed you po, you mentioned na meron na po kayong parang coordination or partnership. Dahil kung meron man hong province dito sa region, yung Quirino ho ang medyo problema tayo pagdating sa illegal logging. Okay, ganito yung situation yan. When in 2013, kay Fred, Almeida, nung nagkaroon ng killing ng aming sendro, I made a position paper to the National Anti-Illegal Logging Task Force. Dalawang killing na sa region to yung aming specialist si Lani at saka si Sendro Almeida. And ang hiningi ko noon is for the Philippine Army to deploy 1 platoon for every Penro. But instead,
Instead, the National Anti-Illegal Logging Task Force issued a resolution number 1 o number 2 at number 1 na this time inamend yung Mindanao, and this time Luzon is now the lead in the anti-illegal logging. Ang Philippine Army ang lead na, no, sa anti-illegal logging task force. Of course, nandiyan ang DNR because of technical aspect. And then lately, because of the problem of Quirino, I have problem with the fiscal and the problem of yung wala yung army, but I already talked to Colonel Santos, who's now the brigade commander for Quirino and Vizcaya, and it's now based in Quirino. So medyo magaan na sa amin. I also requested, although siguro sabihin natin pinay-personal, requested for the provincial fiscal to inhibit all illegal logging cases sa Quirino. So this was granted, and then yung assistant niya, siya ngayon nag-handle ng illegal logging cases sa Quirino because of my complaint na bakit walang medyo hindi ko naman complain, but that was the complaint of the late Fred Almeida, no? So hindi na yung provincial fiscal nag-handle, although may legal issue according to the judge about it, no? So ang nag-handle na ngayon, no, medyo may konting kwan doon, is yung isang fiscal sa Quirino, siya nag-handle ng mga illegal logging cases sa Quirino. But hopefully na with the help of the local government units there ay mawala na yung problema dyan sa Quirino. Okay. Yes. Sir, ano hong specific na magiging trabaho ng Army, particularly dun po sa binabanggit nyo po na 2 provinces? Sila ang lead. Confiscation, operations, apprehension. Pagdating ng kaso, sa amin na. Pagdating ng documentation, filing of case, kami na. Yung fiscal po, sir, na medyo problematic din, have we taken action against him or her? Actually, pinipersonal naman niya ako, but wala man personalan dito. I just presented the facts to the DOJ secretary and to the RSP, and I received already the action of the RSP, Baligod, that the fiscal is no longer, the provincial fiscal is no longer handling the illegal logging cases in Quirino. Okay. Some more questions siguro. Mamaya sige kasamang Marvin, si kasamang Sim, at saka si kasamang Edmund Pancha, no? But before that, sige kasamang Jeanette. Balikan ko lang yung bagong structure nila kasamang Oliver. Sir, bali ilan na po kayong lahat na bumubuo sa DNR ngayon compared dun sa lumang structure? And na-absorb din po ba natin yung mga contractuals natin, sir, na matagal na rin pong naninilbihan sa DNR? Actually, almost 400 ang nawala sa mga 370 ang nawala sa workforce, no. But na-reduce yung aming total, but now we are in the process of yung selection ng employee, no, sa promotion and permanent positions, no. So sa ngayon open ngayon we are ongoing yung process ng merit and selection. Ang sa amin is competency-based selection and merit, competency-based selection, ang system, ang DNR. On March 22, for those who applied for an entry positions, they have to pass qualifying exam by the civil service to be administered by qualifying exam to be administered by the civil service on March 22. For those applying for a promotion, you should undergo ethics-oriented exam. So, after that qualifying exam or general ability exam, you will undergo doon sa selection process namin job competency exam.
If you are not if you are not computer literate, forget it. If you want to apply for a promotion and you are already senior citizen like me, at you don't know how to manipulate the computer, Wala pong chance, sir. no, goodbye ka na lang. Ako senior citizen na, nag-aaral pala ng computer, how much more dun so those who are applying for because we are now operating naman sa computer age naman tayo, no? For example, sa ating property, unlike before, di mano-mano, this time we are now developing yung program ng yung database and going to barcoding lahat ng property. Yes. Pagdating sa personnel, pag isang pindot mo, alam mo na lahat yung anong leave credit mo, ano ba pwede mo mauutang or ano ba uutangan mo. So we are now going to yun mang tinatawag na competency-based system ng selection and promotion. Again, madali lang naman yung mga ipa-exam ko because ang nakakaalam lang ng exam ako lang. Kasi I'll give, for example, kayong magte-take ng exam, I will send my exam through email to all your email ad. Answer me also through email ad. Ano yun? If you don't know how to open your email, forget it. Pero sir, follow up doon, yung pong mga senior employees natin, ay hindi naman po, wala naman po masyadong nawala doon sa plantilla po. Daming nawala sa senior. So they will apply for the opening, for the new positions. Yung mga senior. Yung senior employees, for example, alam mo, matagal na tayong walang promotion sa DNR. Apo, 2003, wala nang promotion eh. So kung grade 7 ka noon, ngayon ang chance mo. So to apply for promotion. But you, dapat alam mo yung computer. Kasi meron At medyo, if you are applying for higher position, talagang mataas din yung mabigat din yung question. Iba ang question ng grade 24, iba ang grade 22, iba ang grade 18, grade 15. Ganun yung sistema at depende sa nagpe-PEXA. For example, ako lang naman nagbibigay ng question, so nobody knows anong question ibibigay ko. Okay. Ayan, At inaasahan siguro natin, Director, sa tindi po ng inyong selection process, ilang hagdan ang iyong aakyatin bago ka makatungtong sa inyong permanenteng upuan doon, ay magiging parang you will select the cream of the crop, the best of the best. Actually, for the entry positions, talagang kwan yun. Medyo, sa ngayon naman, marami. Advantage lang ng Region 2. Yes. No? Ang dami nating magagaling na graduates. Okay. Ang daming applicant compared to Region 9. Kulang sila ng candidates. So, sa ngayon kasi, for every position, ang merit and selection forward 5. Hindi ka pwede mag-forward ng 3. For every position, 5. For every position, 5. Assuming na 3 grade, SJ 10. So, ang 15. Hanggang 15 lang siya. Ito mga senro, mag-apply for senro positions, at least for every positions, 5 ang i-forward mo kay secretary. Kaya very wide yung talagang medyo may kabigatan. Oo nga, matindi po yan. Yes, Manager Cadel. Manager Danny pala. Sorry po, Manager Danny. Sir, napapansin namin yung modern nursery yata yung nandun sa lugar ni Senro Malana. Pakipaliwanag nga po ninyo kung ano talaga yon at kung yung mga private citizen ba makakahingi ng mga seedlings dyan. At yung pangalawa po, meron naman yatang rubber plantation sa lugar ni Senro Biernes. Okay, yung nandyan sa Solana, yan ay mechanized nursery, no? There are only 5 throughout the country. Swerte tayo, meron tayo. Yun mechanized nursery, ongoing ko niya, nakapag-award na rin ng central office because the machine will come from Canada, no? So, bali, machine na yung meron tayong seeder machine. So, ngayon, ang target this year is 8 million, no? Seedlings.
But we can produce 1 million per month. Kung maglalagay lang ng magtatanim lang. And then the same question after that, assuming, so we can now give a free letter for those who wants to go into magtanim ng kahoy. At later on, baka pwede na rin kami mag-produce ng vegetable for the CBFM, no? Seedlings, plantless for the CBFM. Kasi ang pot niya ay 2 inches lang yung diameter. At ang potting media niya is iba rin yung design niya. So yung isang tao can already carry 100 seedlings sa magaan. So more of the fibrous roots, wala na siyang main root. So medyo na yun, no? So and then once na may full operationalized nito, we will now supply partly requirement of CAR and Region 1. Wala po sila, sir, sa CAR at saka Region 1? Wala pong mechanized. Okay. Si Forester. I just want to add something to what the regional director have said a while ago in connection with the mechanized and modernized nursery, which is located in Centro Solana. Actually, we are expecting visitors from the central office by Thursday para pag-usapan na kung ano yung mixture natin. Tama po si RD na hindi naman lupa lang ang mixture natin doon. Kundi it is a combination of 1 part of coconut coir and of course rice hull. Then 0.5% lang po yung lupa niya. Then nabanggit po ni Sir kanina na we are going to supply the needed seedlings of Region 1 and CAR for reason that we are targeting 8 million seedlings this year. Kaya nga ang latest instruction is we're going to have our own a seed storage building which is now on process. Kaya nga napakarami tayong gagawin ngayon year. But over and above to that 8 million seedlings, we have already a target in Cagayan, particularly in Cagayan and in Region 2, itong year, gaya na nabanggit ni Sir kanina for National Greening Program. So ibig sabihin, meron na kaming target, then meron pa additional mamaya. Additional yung 8 million. Sir, have we started na dyan sa Kwan? Just waiting for the machine kasi na-purchase na and for the installation of the machine. Sir, yung pong rubber plantation dito sa Centro. Rubber plantation. Actually, we are just producing parang mother plant pa lang yung mga yan. Mother plant pa lang yan. In fact, we have also seedlings there. Kasi mahal ang rubber. Anong tawag mo doon? Woodbud. Mahal yung woodbud. So, we are just producing yung mother plant and then for mass propagation later on. Ano po pala yung mga species na una po ninyong ilalagay po dyan? Doon sa seedling production, sa mechanized nursery? Sa mechanized, adjustable naman yan. Pwede we can go into very fine, yung eucalyptus. Pwede rin yun kasi parang yung eucalyptus kasi parang masyadong very fine yan. Masyadong maliit na seeds yan. But adjustable yan. We can go into other species like melina, mahogany, kung may mahogany, and other species. Ang advantage, kaya nga, while we have also, by the way, we have also yung clonal. Yung clonal nursery natin dyan sa Carig, ito yung we produce clone doon sa mga kahoy na namumunga lang every 4 years, tulad ng Victor crop, no? So, meron kasi mga kahoy na namumunga lang yan every 4 years. Yung kanya seed of year na tinatawag nila dyan. So, yun na gagamitin natin ng clone. But, yung ibang namumunga naman na available naman, so, later on kasi we are only producing, we are going towards the seed certification kasi na talagang certified yung seeds mo. So, nasa ongoing yung process niyan. So, ito yung gagamitin natin dito sa mechanized nursery. Okay. Si Bombo Marvin. Good morning po, sir, at sa iba pa nating mga bisita. Tanong ko lang po, sir, kung
ilan na po no yung mga kinasuhan no na mga involved sa illegal logging activities nitong nagdaang taon at kung ano na po yung update sa isinampa po nating kaso, kung may na-dismiss po ba or may mga nakulong na po ba na mga involved po dito, sir? Napakagandang tuno. So far, ang persons convicted nationwide is 191 persons convicted. Sa Region 2, 119 persons convicted. And kaya yung ating fiscal, binigyan ng secretary ng award, fiscal ng Isabela, Cagayan, Vizcaya. Nabigyan sila ng award last December by the secretary because of the high person convicted sa Region 2. Since 2000, ang recording mo dyan is 2010. 2010 to 119 persons convicted. Okay. Any more? Follow up? Okay, siguro mamaya mag-follow up. Sige po. Doon sa may balikan natin, sir, ano, yung ating sinasabi kanina, yung pong about sa NGP project po natin, meron kasing hanging question kung ang Region 2 po kasi 2016 po yung target po natin, and lagi po nating namimit yung target natin every year since 2010. Ilan pa po ba ang tinatarget po natin na matamnan para mabuo po yung tinarget natin during the first plan? For Region 2, our target is 56,000 hectares up to 2016. Ang national, out of the 1.5 million hectares, almost 1 million na. Nasa 1 million plus na siya. So, mamimit namin yung area. Mamimit namin yung area. Ang hindi mamit, yung number of seedlings. Kung medyo nagkaroon ng problema sa commutation. So, this time, we are now increasing the number of seedlings per hectare. So, we now go into fuel wood plantation. I think bibigyan din natin yung fuel wood plantation because yung fuel wood plantation kasi di ba tumataas na yung mga LPG ba yan? So we are now going to doon sa fuel wood and mangrove plantations. Wala tayong mangrove dito sa region to kasi puno na tayo. But focusing more of the fuel wood plantation so that we can increase the number of seedlings doon sa target namin na 1 billion trees. Pero itong fuel wood po. Fuel wood is kakawate, ipil-ipil. Okay. Ito yung pwedeng panggatong. Ito yung panggatong. Pwede pang charcoal. For example, kakawate, putulin mo yung branches niyan, ano naman yun. Good is ipil-ipil also, no? Maganda naman yung acacia mangum, acacia auri. Ang hirap lang putulin. Ang tigas. So, ito yung dalawang species na pwede naming titignan. Kasi, in fact, pina-inventory mo nga, ilan ba ang pansiteria, batil patong sa Tuguegarao? Ilan kaya konsumo nila yan? And nagwa-warning na rin ako na later on, pag masyado na, then sila yung next target. Baka tatas na yung batil patong natin kung di sila gagamit ng gasol. I think mga ganun lang. But pwede naman bibili provided that hindi yung galing sa ating reforestation. Hindi galing sa ating reforestation. Pwede naman yung may backyard ka, nagtanggal ka ng branches mo, pwede naman yun. Hindi naman pinagbabawal. Provided that kukuha lang na sila ng certification doon sa mga fuel wood na yan. Kasi baka mamaya, yung tinanim na nga natin dyan yun pa puputulin. Yun na yung puputulin, no? Useless din yung effort. Sige, kasamang Chinay. Dito po sa ating dalawang Senros kasamang Oliver, no? With dun po sa napakalaking workforce na nawala po sa inyo, sir, ano po yung nakikita nyong problema dun sa implementation po ng programs and projects nyo at your own level? At meron na po ba kayong mga strategy, ma'am and sir, kung paano po ninyo hihimayin yung mga trabaho with those very small workforce? Pero bago sasagot ang dalawang Senros natin, welcome din natin si Senro Martin. Pangatlo siya doon sa question ni kasamang Jenny.
Ma'am, si Engineer Amala na muna. Thank you, Oliver. Yun nga, malaking kawalan din yung maraming na alis na, natanggal na because of the rationalization plan, maraming nag-retire, at saka maraming hindi nag-qualify. But of course, with the support, the great support of our RED and our PENRO, talagang they're augmenting personnel in the central level. So we are hiring contractuals to augment the workforce in order that we can... For now, contractual. Yes, before may mga contractual the actual side. Okay, gusto lang dagdagan. Take note, marami kaming tao noon, mga 1,450. But take note, these people, na 1,450, marami sa kanila na hindi na makapagbundok, hindi na kaya. So, even if nabawasan kami ng tao, assuming once na ma-fill-upan na namin ito, marami na yung mga young employees na darating. Hindi na yung katulad ko senior citizen. Pero senior citizen ako, pero nakaakyat pa. No? Hindi yung iba kasi, hindi na ibig sabihin, hindi na. They're just waiting for retirement mga yun eh. So mabuti naman, meron ng rat plan, signify sila ng hindi nag-signify kasi malaki din yung incentive eh. Okay. Meron silang incentive, meron pa silang retirement, and then doble ba yung kinagat na nila because of this incentive. They cannot get this once na unang-una hindi sila mag-rat plan. Hindi nila makukuha yung the incentive which is mas malaki. Pangalawa, kung ganoon naman lang siya, hindi sila hanggang office na lang siya, hindi, wala rin siya. Ibig sabihin hanggang doon na lang siya. So, it's a good decision for them to avail of the rat plan. Even if we have only less personnel now, with yung mga bata na yan. In fact, I'll just give you example. Last, the other exam, nagpa-exam kami, we have interview, we have the written interview, but we have also the stamina test. So, they have to walk, parang agility test. They have to walk 15 kilometers, going to the area dun sa Solana. They will take geotag. They will do the tracking. They will take the geotag. Ito talagang hindi naman sadista yung director, but mag-hire ka man lang, kailan mo na job competency niya at kaya na physically fit. Dito pa lang, you have your own smartphone. Pagdating mo sa target area, mag-tracking ka doon sa dadaanan mo. You better look into, marunong ka na mag-GPS reading. Mag-geotag ka, kunin mo ng smartphone mo or tabs, i-geotag mo, yan, i-send mo doon sa email box namin. Kung yung picture na nakuha mo, kasi yung geotag, alam mo yung geotag, hindi mo mabubura ito. Hindi mo pwedeng lalagyan ng tao yun, no? Hindi mo pwedeng may erase yun. Kahit anong gawin. Geotag may coordinates, may time. Ipapadala mo through email, dapat may mobile data na rin yung ano ito? Smartphone niya. Smartphone mo. Dahil pagdating doon sa regional office, yung mayroon quality control team, tinitignan nila kung papasa yung geotag mo, picture mo. So makita mo ngayon na bago mamimili kami ng tao, especially for Technician 1 and Technician 2, dapat physically fit. Una, you still go into qualifying exam kasi most of these are entry positions. Although even, kasi contractual is entry positions. Although dati na sila contractual, dati na sila extension officer, but still undergo yung ganong klase. Because ang trabaho ng DNR ngayon, for example, NGP, mabuti ng 2011, malapit. 2012, medyo malapit pa. 2014, 2015, ay, layo na yon. Baka kung pumunta ka ng Basaw Lake doon sa Peñablanca, baka times 2 pa, no? Ang layo na niya. So, ang advantage ngayon, even maliit kami, but they are physically and mentally fit doon sa position na yon. Kaya ganun. Yes. No. Even anong klase, unang-una, meron kasi eligibility yun. Even you are criminology, any other, kahit anong kurso, pwede na yon. One, meron ka civil service eligibility,
kaya mong undergo a stamina test or agility test, marunong ka rin mag-manipulate ng computer, marunong ka rin, geotagging naman is program lang naman yan, ilalagay lang yan. So, ganun yung sistema na ginagawa natin na even if nabawasan ito, kasi take note, baka 50% naman dun is medyo hindi na pakinabangan, no? Pang paperwork na lang sila, parang ganun. May advantage ang IT dito. 'Di ba? Parang, oo. Anymore, si Engineer Viernes pala. Sir. Paki-open. Ayan po. Thank you. Magandang umaga sa ating lahat. Sa Senro Alcala, yung mga tauhan natin, under rat plan kasi yung sa Alcala na lang 17 yung nag-retire sa akin. Then ang naiwan is 23. Kaya sa implementation ng NGP, lahat, EO23, anti-illegal logging, patent processing and issuance, hindi natugma yung personnel natin doon. Then, ang ginawa ng top management, nagbigay sila ng mga extension officers. Extension officers means mga engineers, foresters. Yun ang augmentation ng ginawa. Pero kulang pa rin dahil ngayon 5 lang ang ibibigay namin sa amin ng extension officer. Meaning 23 plus 5 lang. Then ang contractual namin, isang gwardiya lang, isang janitor. Kulang na kulang pa rin. Ang ginawa namin, strategy namin, 2 yung posisyon ng isang personnel. Kagaya sa akin, ginawa nila sa amin, mga Senros, NGP coordinator, meaning, hindi ka lang Senro, hindi ka sa opisina. Pupunta ka sa bundok. Ganon ang strategy namin ngayon. May isang personnel pa nga na planning officer, administrative officer, clerk pa. Ganon ang mga strategy namin ngayon. Multitasking talaga. Yes. Talagang yun ang in-implement ng government ngayon. Okay. Forester Martin, do you want to answer also for Sendro Apari? Ayan, papasalamat pala tayo kay Forester Martin dahil dun sa magandang pag-alaga niya sa ating mga media at student leaders nung pumunta tayo dun sa area niya. Sir. Thank you, sir. And of course, good morning to our RD at saka kay Penro. Actually, in Senro Apari right now, we have only a total of 28 regular personnel. Pero we are very lucky because our Penro had provided us additional contractuals na 5. So ang strategy ko ngayon doon, kasi originally we are more than 50. Marami rin nag-avail ng RAT plan as we have heard a while ago. So ang ginawa ko sa ngayon, while waiting for the RAT plan, minaximize ko ngayon yung available personnel sa aming office na kung ano man yung target namin, for NGP, sa PPI and RFPA, divide ko na lang sa aming mga existing personnel. So ang laban dito is parang kape na 1:3. Tama yung sinabi ni Senro Olding na ikaw nga ay planning officer, AO at lahat-lahat na. And same true with our office, ganun din. Yung aming planning, yung aming AO, IO pa rin siya, tapos kung ano man yung mga activity na binibigay sa kanya. So it's just a matter of parang minaximize namin sa ngayon yung actual na personnel namin. Hopefully, as we have heard a while ago, yung may mga bagong mga empleyado sa DNR. So far, we can still manage kung ano man yung aming mga targets sa Senro Apari with our very limited permanent personnel. Okay, thank you very much, Forester Martin. And we congratulate pala Forester Martin and the whole of Sendro Apari because sila yung isa sa awardee ng civil service on ARTA compliant. Kasamang tere, ano? Oo, ARTA compliant. Ayan. Si Sir Sim Dilan ng Philippines News Agency sa kanyang katanungan. Good morning, sir. Sir, tungkol naman sa kadastro. Sir, yung kadastro sa amin, nag-survey sila sa mga residential houses. Pagkatapos yun, nagpa-meeting sa amin
na kailangan daw magbigay ng 1,800 para sa pagpaprocess ng papilis ng mga titled na lupa. Saan ba yan? Sir, Saan ba yan area? sabi ng mga DNR, sir. Sino yan? Sino? Saan? Saan yung area? Sa Aritaw, sir. Arataw, Nueva Vizcaya. Taga Arataw kasi siya. Ito ba ay totoo ba na... Hindi. Hindi yan. Hindi totoo yan. So, why not put that in black and white? If i-affidavit mo, bahala na ko dyan. Okay, sir. Thank you, sir. Saka yung ano ito, RFPA natin, libre yun eh. Certification lang, kwan lang doon, no? So, actually, these are the things that I want to address. Bago man lang ako mag-retire, I think I have 2 more years to focus on this issue, no? Sabi ko nga dito, lagi kong sinasabi, huwag kayo magkamali ngayon because we are now in the process of a RAT plan. And then, very clear ang instruction sa amin. Do not give money. Okay, sir. Yun ang sasabihin ko sa mga about 100 residential house na nandun, sir. Sinisingil nila lang 1,000. Pwede ba yung put that in black and white? Okay, kung hindi man lang, bigay nyo sa akin, babayaran ko yung pamasahe mo, pupunta ng regional office, just give me the name of those involved, those who are collecting. Okay, sir. Kasi it's possible, ganito kasi nangyayari dyan. Eh. Yung nagkukondak ng kadastro, na privately. In fact, ito lang sa Peña Blanca, yung kadastro, kami na bahala, yun pala private pala mga yan. So, nagkakadastro sila, but they are not from the DNR. So, yun ang mga... So, kasi ito ang, in fact, ongoing kwan ngayon, bakit yung manugang ng nagkakadastro, meron siyang lupa doon, he's not from that place. No? So, I want to know, yun ba ay taga-DNR or just employee of this contractors of the cadastral project? Kasi, di ba, sa kadastro ka kasi, wala mo ng survey kasi yan. Pag makadastro ka, sinusurvey mo rin yung mga lote na yan eh. O, taba? Kasi yun ay nilalagay sa master list. Yun ang nilalagay sa master list. So, ngayon, meron ka nakadastro ka, meron nakalagay yung pangalan mo na doon. So, that only, ikaw yung na-census, ikaw yung talaga actual occupants. No, wala silang karapatan yun. Papasok lang yung DNR kung mag-apply na kayo. O hanapin na lahat. In fact, right now, pin-inventory ko yung potential areas, yung areas na pwede nang matituluhan. Abot na siya ng 8,000 hectares eh. So, this is more than enough dun sa aming targets. So, I suggest, kung medyo nalalayuan ka naman, sabihin mo kay Pedro Agnar, Pedro Agnar is from Tuguegarao, San Gabriel. Anyway, I'm sure. I'm sure matino yun. Okay. Thank you very much. Si kasamang CMI ang Acting Bureau Chief ng Philippines News Agency. So yan, we have, we will give one more additional question or 2 more dahil 1 hour lang ang ating schedule kay Director. Napaka-busy ng ating Regional Director sa dami ng project and program na kanyang ini-implement. Any more? O natakot na sila? Wala nang last question. Okay, kung wala na, si Mother Dig, si kasamang Edmund. Okay, solve na sila. Director, ang inyo pong additional message, o kung meron ka pang gustong i-discuss sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Oliver. Maraming salamat sa PI. Maraming salamat sa Radyo ng Bayan, kay Danny, sa manager ng DZYT, and the other PNA, no? Other member of the partners natin sa media. Maraming salamat sa inyo. In fact, totoo yan, ngayon lang ako nahuli din ni Vicky. Tamang-tama naman, meron ng mukan dito sa Penro, meron silang meeting, kaya hinila ko rin sila dito. Kasi sa totoo lang yan, grabe talaga yung yung schedule, just kararating namin last week, galing dun sa RAT plan. But ang sa ngayon, I'm happy the way yung implementation ng ating
NGP, forest protection. I'm happy with the partnership natin sa Army, ANP, including yung provincial, yung mga fiscals natin. Ano? Masaya ako because of yung sa conviction pa lang, tayo ang number one sa nationwide. Sa ngayon siguro, I'm focusing more of yung sa titulo, about lands matter. In fact, I think we'll try to put system, gagawa ng sistema to avoid yung masyadong problematic na areas namin about land titling. And hopefully, kasi inayos ko rin kung paano yung sistema, magkakaroon kami ng malaking pagbabago na rin sa Surveys Division. Malaki rin pagbabago dito sa mga Penro kasi we have now lots of engineers dito sa Penro. So marami ng pagbabago dyan. In fact, ang Penro ngayon is pinakamaraming empleyado na ngayon. So hopefully we can improve our services to the public now, although kulang pa yung tao namin, but we are still in the process of yung selection and ng empleyado ng department. So, again, those na medyo I'm looking MASCOM graduate. I'm looking for a MASCOM graduate pa. Those marunong mag-English. So, we have a lot of vacant positions in the department. Kasi sabi nga nila, kung ikaw ay nagtatrabaho na, mag-i-English ka pa, doble ang hirap ng trabaho. Tama po. Because right now, we have a very strict sa pagpasok ng communication mo sa office. You'll be rated based on yung technical recommendation, based on your grammar, English construction, ginawa ng pinakamahirap, ginawa ni Vicky. Every time na may wrong grammar, demerit. So, sabi ko, in fact, sa lahat ng mga divisions, we have ilan ng divisions namin, we have ilan bang divisions? And including the Penro, I hope that they will also get good people who will do the computer and the writing to correct their English. Ang engineer pa naman, ang engineer nahihirapan din yung mga English ng engineer mahirap din yun, no? English ng forester medyo mahirap din, kaya sabi na nga nagtatrabaho ng kami sa field pag-English pa. So we are still looking about honestly, pwede ang contractual mo na, and then we will go later on kung saan ka pwedeng mapunta. We have vacant positions. Okay. So, for those who are graduate of MASCOM, major English, or basta marunong mag-English, please apply sa regional office or sa Penro, ha? Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you. Thank you very much. Yan po ang ating Regional Director Benjamin Tumaliwan ng Department of Environment and Natural Resources. Thank you very much to kay Forester Taguba. Of course, ang ating mga Sendro Malena, Sendro Viernes, and of course, Sendro Martin. Mukhang hindi pa nakarating yung ating isang Sendro. But anyway, alam natin din kasi lagi din siya nating nakakasama. At siya po, ang area po niya yung target natin for our next pulong-pulong. At natapos na po tayo sa area ng Cluster 3. At susunod po ang Cluster 4, which is Santa Praxe de Esclaveria and Sanchez Mira. And then yung last cluster for Cagayan, Director ay Calayan. We do hope na makakasama ka namin by April. That's our target for Calayan Island. And for February 27, 28, and March 1, we'll be holding the Regional Youth Congress in the Bugay. So lahat ng mga kabataan dyan, tertiary, ay pwede na kayo magpa-register sa atin dito sa PIA para makita natin kung sino-sino ang pwede nating makasama sa ating exciting Regional Youth Congress in line with our Climate Change Advocacy Campaign Partnership Program with DENR. So thank you very much. Sa ngalan po ng ating Regional Director, Director Purita sa Montelicas, na naglalamyer na ngayon sa Japan, pero trabaho po ang pinuntahan po niya doon. Ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.